Hi guys, welcome to my YouTube channel, Beverly Layug. So for today's video guys ay maggi-general cleaning na naman ako dito guys sa bahay namin dahil syempre December na naman. Ayan, tuwing December lang talaga ako guys tawag dito, nagbabago ng arrangement dito sa bahay. Ayan, para pag nag New Year, iba yung arrangement ng bahay namin, bagong ayos. Ayan, tingnan nyo naman kasi guys, grabe ang gulo ng bahay namin. Ayan. So, tatanggalin ko to guys. Itong higaan na to guys. Ayan. Ano kasi yan guys? Higaan na maliit. So, tinayo ko lang dyan nung last December. Ayan. Tingnan nyo nga kusina ako. Grabe ang gulo. Ayan. So, good luck na lang sa akin kasi talagang matinding ayusan talaga to. Ayan. Papakita ko sa inyo guys ang before. So, ayan guys ang before ng aking kusina. Ayan sa kabilang side. Ikot tayo, papuntang gate. Ayan yung gate namin. Grabe. Kahit ako naguguluhan na. Ayan, ang aking lababo. O, diba? Ayan, magre-renovate ako. Renovate. Tatanggal ako ng mga kalat. Dahil ako ay naguguluhan na sa aking mundo dito sa kusina. Ayan. Dito sa kabilang sa side na yan guys, hindi ko malagyan-lagyan ang gusto kong ilagay dyan kasi nga yung aircon namin ay tumutulo pag gumaanda, pag nakaandar. Ayan, pag ginagamit namin yung aircon namin ay tumutulo. Ayan, like that pa English. Ayan. So nakakainis lang kasi hindi ko magamit-gamit yung space dyan kasi nga sahuran ng tubig. Ayan, gusto ko sanang ilagay dyan yung ref namin. Kaso lang hindi ko malagay-lagay kasi nga, ayan, tumutulo nga, mababasa ng tubig na galing sa aircon. Ayan. So, sisimulan ko na guys. Ayan, di ba? Ang ganda. Ang ano dito, ang aliwalas dyan sa ano na yan. Pero pag tumingin ka dito sa side, cheer. Grabe. So, simulan ko na guys. So, ayan guys. Magsisimula na kami guys. Ayan. So, tinanggal na namin yung kalagay dun sa taas. Ayan, dyan. So, ayan guys, natanggal ko na yung gusto kong tanggalin yan sa frame ng kama na yan. Kasi gagawin ko siya guys, patungan ng air fryer at saka yung rice cooker. Rice cooker, ano ba yun? Electric cooker. Ayan, tsaka yung mga kalderong ayan, dyan ko ipapatong dito sa isang kahoy na yan. Tapos yung ref dyan sa ilalim. Ayan. Tapos sa taas, yung taas na yan, gagawin namin lagayan ng helmet. Yan namin ipapatong yung mga helmet. Pati bag ni Sanya. Ayan. O diba, napakinabangan pa yung frame ng higaan ng kama. Ayan. So, ang ano ko na naman ngayon guys, ay tatanggalin ko tong green na yan kasi hindi siya bagay sa ano. Bali, ang ano ko dyan, pipinturahan ko na lang lahat ng puti. Yung aming pader. Ayan. Sana mabilis ko lang siya matanggal.
part na yan guys, tinawag ko na yung asawa ko dahil kailangan na namin magbutas ng pader para maging matibay yung gagawin kong stante. At ayun na nga at nauntog pa yung asawa ko sa ginagawa namin kalokohan. Nakakainis pa guys yung nabili kong pang drill. Pangit nang nabili kong pang drill guys dahil di-charge siya guys. Kaya mahina talaga siyang klaseng pang drill. At isa pa sa nakakainis sa part na yan guys dahil ang tigas masyado ng pader namin. Hindi basta-basta nabubutas. Kumbaga sulit na sulit talaga yung semento guys kaya hindi basta-basta mabubutas. Grabe na talaga yung stress na nararamdaman namin dyan sa part na yan. Nagahalo na yung stress, gutom, pagod. Dahil that time guys 8 PM na, hindi pa kami nakasaing, hindi pa kami nakaluto ng ulam, wala pa talaga. Kaya sa part na yan guys, nag-iisip na ako na manghihiram na ako sa kapitbahay namin. Nag-iipon na talaga ako ng lakas ng loob para pumunta na sa kapitbahay para manghiram lang ng pandrill. Dahil nakaipon ako ng lakas ng loob guys, nakahiram talaga ako sa kapitbahay namin, kinapalan ko talaga yung mukha ko. Hindi na ako nakapag-video nung nahiram ko na yung pandrill ng kapitbahay namin dahil super stress na talaga ako noon. At kala ko magiging okay na nung nakahiram na kami ng pandrill, yung pala hindi pa rin. Dahil hindi pa rin talaga kinakayang butasin yung pader namin dahil sa super tigas talaga, solid na solid talaga ang pagkasemento. Lahat talaga ng bala ng pandrill namin ay nagamit na at naputol. At iningat-ingatan talaga namin yung bala ng pandrill ng kapitbahay namin na hindi maputol dahil nakakahiya naman pag binalik namin naputol na yung bala. Kaya ang ginawa na lang ng asawa ko kung saan yung nakayang butasan, yun na lang yung pinagtyagaan namin pakuan ng kahoy dahil grabe mauubos talaga yung oras namin kung pagtsatsagaan talaga namin butasin yung pader namin. Hindi nga namin alam kung bakit nahihirapan kami magbutas ng pader, baka siguro luma lang talaga yung bala ng pandrill kaya siguro mapurol na at mahirap na makabutas ng pader. Habang nakatingin nga ako sa asawa ko habang nagbubutas ng pader, parang gusto ko nang agawin sa kanya yung pandrill dahil grabe na talaga yung stress ko kahit nakatingin lang ako sa kanya. So ayan nga pala guys yung pinapagawa ko sa asawa ko, yung maglagay siya dyan ng kahoy para may pakuan ako ng sahig-sahig ng aking stante. Sa totoo lang guys, hindi talaga yan matibay dahil isang butas lang talaga yung pinakamalalim dyan. Pero pwede na pagtyagaan para matapos lang. At nanglagari na nga ako dyan ng pansahig ko sa stante ko. Buti na lang talaga hindi ko pinagtatapon tong mga tabla ng computer table ng asawa ko dati. Napakinabangan pa namin ngayon.
ayan guys. Ayan palang hinatapos ko guys. Ayan, di na kinaya. Alas 10 na guys. Alas 10 na hindi pa kami nakakain. So, nagluluto pa ako guys ng ulam namin. Itlog na po. Ayan, itlog na lang. Para mabilis lutuin siya corned beef. Bukas ulit. Like and subscribe. Thanks for watching.